grow. Amen. Alright, let's hear the word of God. Praise God. Hallelujah. Hearts Day para sa mga kabataan at ganoon din sa lahat sa atin. Sapagkat kung walang pag-ibig, ay napakagulo ng mundo. Kaya po sa 1 Corinthians 13 ay isinulat nandoon ang ibig sabihin ng love. Ano ang ibig sabihin ng love? Puntahan natin ang 1 Corinthians 13. Kasi nandiyan po yung definition kung ano yung pag-ibig. But may iba-ibang uri ang pag-ibig. Mayroon pong 4 na uri ng pag-ibig. Kung sa Gregong salita, meron pong tinatawag na eros kind of love. Ang eros kind of love ay Grego po yan, hindi po Hebrew, hindi po Barak Hashem Adonai, hindi Grego, na ang ibig sabihin ng eros, that is the physical love. That's the kind of sexual love, passion, and romance. Eros love po yan para sa may mga partner o mga sa feeling nila wala silang gift of celibacy. Yung feeling nila, bata pa lang sila, may crush na sila. So, ibig sabihin, pwedeng hindi ka katulad ni St. Paul na kung pinili niya maging single. Marami pong pumipili na maging single. Ang years old, happy, blessed, and single. Blessed, contented, and single. Maraming single, happy, and blessed like Ate Wayne. Palakpakan natin si Lord. Amen. Marami namang iba na nagdidesisyon na humabol. Parang katulad daw ng pamaypay na nagmamadali ng kasi mawawala na sa kalendaryo. Whatever it is, there are different kinds of love and it's between you and we have Holy Spirit. We have the Holy Spirit that can guide us. The Holy Spirit is our guide. The Holy Spirit is siya yung dynamite na kung saan hindi ka pwedeng maging kawawa sa mundo ito and the Holy Spirit is in you. Amen? Kaya po yung Holy Spirit, siya yung teacher, siya yung pag-guide sa atin in whatever decision. Hindi tayo dapat po mamadali ng circumstansya. We must not be led by any circumstance na kasi ganito na lang, kasi kaya ito na lang. No, we must be led by the Spirit of God because we are the sons of God. Amen po! The sons of God are led by the Spirit of God. So even in giving, pag nagbibigay tayo, hindi tayo nagbibigay dahil kawawa. Hindi tayo nagbibigay because naawa lang tayo. We must be led. Alin yung mas tama natin gawin? Mas tama ba na huwag natin bigyan para umuwi na lang sila sa kanilang probinsya? So, we have to make decision in life every day. And sometimes, sa sarili nating karunungan, pwedeng mamali tayo. We need the Spirit of the living God to guide us every day. Maging sa ating mga pagtatrabaho. Tayo mga nanay, sometimes, inuubos na natin ang ating lakas sa pagtatrabaho. Nakita yung labahin, inubos yung labahin. Nakita yung linisan, nakita yung lahat ng mga magluluto and everything hanggang sa napagod tayo, exhausted na tayo lahat. Mayroon dapat din self-love. Yung dapat alalahanan mo rin yung sarili mo. Yun, I have to, mahalin din natin, magtira tayo mga nanay para sa ating mga sarili. Mga nanay, palakpakan natin si Lord. Amen. And everything, there is a season. Love yourself also. But ang unang uri ng pag-ibig is eros love. That is the physical or sexual love. And there is a storge love. The storge love is the familial love. The natural love that we have for our siblings, sa mga sisi natin, sa mga kapatid, mga nanay-tatay natin. And that love is very strong. Mga kapatid, kung kahit na anong sagutan, anong hinanakitan, anong mga words na itatapon sa mga family chat group, huwag tayong padadala. Kailangan mas malapot yung pag-ibig para sa ating mga mahal sa buhay. Amen. Huwag po nating entertainin ang galit po, mga kapatid. Because Satan wants to sow anger, wants to sow offense. Lagi po kayong pinapaalalahanan mga kapatid na si Satan gusto niyang laging magtanim ng offense. Yung magagalit ka, tinulungan mo na hanggang sa nakukompute ka.
Christian ka na, no? Wherein, let love prevails, no? And the other one is the philia. The philia is the friendship affection. Sino sa inyo ang mayroong mga kaibigan? Our God, Jesus, is concerned. He can sympathize. He can empathize even with your friendship. Nung ako po ay mag-desisyon for God, and my passion to serve the Lord is very strong. And that I decided really to go there. But the Lord, I tell you, He's not a user, but God is a rewarder. Hallelujah! Palakpakan natin si Lord. Nung ako po, it doesn't, I don't have to boast anything. I want to tell you that Jesus is concerned to you. Whatever it is na isusuko mo sa Panginoon, akala mo, inapak ka na, o kaya kawawa ka naman, huwag mong iisipin yun. Kasi si Lord, alam niya ang lahat. Kasi si Lord, rewarder siya ng lahat ng nagmamahal sa Kanya. Sino po dito ang nagmamahal sa Panginoon? Mga kapatid, nagmamahal ka sa Panginoon kasi nandito ka. Pinili mong umupo, pinili mong maglingkod sa Lord. Pwede kang gumawa ng iyong sariling gusto. Pwede mong gawin ang anumang bagay sa mundo, but you decided to come and just sit down in the presence of the Lord. Mga kapatid, because not everywhere the Word of God is being preached. It's not everywhere that you can feel the manifest kind of glory of the Lord. And no one can ever explain that joy to be in the presence of the Lord. Hallelujah! No one can ever replace that moment that you can feel the touch of the Holy Spirit in your life. Sapagkat yun po talaga ang pinakamahalaga, ang madama natin ang pag-ibig ng Diyos. Mga kapatid, sa pag-uri ng pag-ibig, yung agape love. Yung agape love ay yung fatherly love of God. Yung para sa mga tao. Amen po? The agape kind of love. Thank you, God. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish, but have an everlasting life. Ang sisay man na magtugod, maliligtas. Isay man ang magtugod, as in mabunyagan, maliligtas, mga kapatid. That's the word of God. So that's the 4 kinds of love. And there are 5 languages of love. You cannot say you love, but you never give. You say, I love you, God, I love you, Lord, but you never give unto the Lord. You forget God with all your fruits, your tithes, your offering. Mga kapatid, if we truly love the Lord, we are more than willing not to only give our resources, but our time, our possessions, our life. I'm willing, Lord, to serve you. I'm willing, Lord, na ibigay ko ang buhay ko sa iyo at maglingkod. Gifts are important. Gifts are important. Love, amen? So, pwedeng wala tayong ganito ka-extravagant na gift. Pwedeng wala tayong pambili ng ganitong gift. But we can give a simple gift that can express our love to our love. It could be in a form. Apat kasi pwedeng sa magulang, sa kapatid, sa kaibigan, at sa kasintahan. Amen? So, try to give a gift. Pwedeng bulaklak ng kurumbot. Alam nyo yung bulaklak ng kurumbot? Pwedeng wala tayong pambili ng mamahaling bulaklak. Yung expression of love, a simple giving. Lalo na pag tayo, you cannot love without giving. You can give without loving, but you cannot love without giving. I love you, Lord. I love you, Lord. I love you, Lord. Every day, I love you, Lord. Lalo na ngayon, kumakatok ang mga kawalan. Kumakatok ang mahal na mga bilihin, mga kapatid. Kamote, kung wala kang 50 pesos, hindi ka makakabili ng kamote. Mga kapatid, ngunit even sa panahon ng mga kawalan, our love to God exceeds more. Amen. Because God loves us more. Words of affirmation. Mga kapatid, words of affirmation, ito na ang wala mostly sa mga families. Mas maraming kutya, mas maraming hinalangit, mas maraming pagbasol, ikakaya-ngaya, agaya kani, ikakaya-ngaya, arugaya kani, ay kangaya, arugaya. Mas marami yung pagbasol kaysa appreciation. Kaya maraming mga kabataan ngayon sa mundo, mga kapatid na naghahanap ng kagalakan sa bisyo, sa mga pinagbabawal na gamot, o kung saan naman na ibang
kaligayahan. Kasi po, minsan, yung tahanan na nagiging tahan na anak ay palo ng mga bullying or kaya palo ng pagbabasol. Lahat ang but that should not be. We must have words of affirmation, even in church, even in relationships, in the work. Amen. Quality time. Quality time is very important. Pwedeng dito mag-fail ang ating pong milyon na Filipinos na mga absentee parenting. Pwedeng dito mag-fail yung maraming Pilipino, marami pong mga, but God will make a way for Philippines to be restored. I believe that because ang Pilipino ay pinagpalang lahi, hindi lahat ng panahon na tayo pupunta sa abroad para manganap buhay. Darating ang panahon na ang kayamanan ng bansa ay mahahalungkat din po natin upang yumaman din ang ating bansa. As of now, pwedeng lumalabas tayo para humakot ng pera sa ibang bayan. But the quality of time, yung minsan ang nawawala sa mga absentee parenting na napapabayaan ang ibang mga pamilya na iniiwanan ang mga anak para alagaan ang anak ng mga amo. So, quality time is important. But God's favor and help will always be for the country, the Philippines. Tayo'y tutulungan ng Lord. Acts of service, yun. Bakong pagpitsusugo, sige murog-murog. Ang pagsiserve mga kapatid, you know po, bakit po, mag-serve po tayong hindi nagreklamo. Mag-serve tayong daing nagbabalinghaw. Pagsusugo mo lang, nagpaparangkal na ang plato. Nagpaparangkal na ang kaldero. Mga kapatid, acts of service, kailangan po yan. In the community, be good in your community, mga kapatid. Be good sa mga community. Maging sa traffic. Pag Kristiyano tayo, be good. Huwag nating sakalin yung driver na inakat ka. Amen? Jesus is Lord. Amen? Acts of service and physical touch is important. Amen? Physical touch, of course, tapping sa shoulder is very important. Yung pasalamatan mo, like kami, Pastor Pat is very glad, meron po kami young people sa mga year 2000, doon sa Guts na group. At nagtaka kami after 10 years, nagbisita dito sa Mission House just to say, thank you, Pastor Pat, for mentoring me. I'm now, after 13 years of apprenticeship sa New Zealand, I'm now a pastor in New Zealand. So for us, it's a tap in the shoulder of action that, Pastor Pat, thank you. Thank you, you have been a part. You help us a lot. So yung physical touch, mga kapatid, is very important. Yung lalo na po, mga kapatid, sa mga nanay, so it's very important yung hindi absentee parenting. So, of course, mga kapatid, we have, sabi po ng 1 Corinthians 13, we must be reminded, bibilisan ko na kasi may communion tayo, of what is love is. Sometimes we forgot. Pwede po bang basahin natin lahat, what is love? Okay, love suffers long and is kind. Love does not envy. Love does not parade itself. Is not puffed up. Does not behave rudely. Does not seek its own. Is not provoked. Thinks no evil. Does not rejoice in iniquity, but rejoices in truth. Amen. Pwede ba sa ibang translation, Tagalog naman, kapatid, love is patient and is kind, never envious. God is a jealous God. You know what's the difference of jealous and envy? Being envious or envy is literally sin. Kasi nagkukubit ka ng hindi talaga sa'yo. Halimbawa, your neighbor's car, your neighbor's TV. Nag-envy ka, naiingit ka. But jealousy, you know, God is jealous for the one He loves. God loves us and He is jealous kung tayo'y, sabi sa banal na kasulatan, nagsasamba sa Diyos-Diyosan. God is jealous of our worship, of our affirmation, of our love.
God is a jealous God. Nagsiselos ang Lord pag mas mahal mo ang mundo. Nakakapagbigay ka para sa mundo, pero para sa Panginoon, hindi. And also, ang pag-ibig ay mapagpahinuhod. Napakalalim, no? Mapagpahinuhod, mapagpasensya, mga kapatid. Basahin natin, nalilimutan na natin kung minsan. Okay, ready, begin. Ang pag-ibig ay mapagpahinuhod at magandang loob. Ang pag-ibig ay hindi nananagbili. Ang pag-ibig ay hindi nagpupuri. Hindi mapagpalalo. Hindi nakuugaling mahalay. Hindi hinahanap ang kanyang sarili. Hindi nayayabot. Hindi lumana ang masama. Medyo very deep, pero somehow, nauunawaan natin. We have to be reminded that we have to walk in love. Sabi ko sa Romans 2, mag-iba sa verse 2, mag-iba na tayo ng isip, huwag nating mahalin ang mundo o ang mga bagay sa mundo. Amen? Huwag nating mahalin ang mundo at ang mga bagay sa mundo. Hindi ko na elaborate kung ano ang mga bagay sa mundo. Alam mo na po yun. What is in the world? 3 W's daw yun. Ano po yun? Alam na natin yung ano yung mga temptations sa mundo ito. But love not the world. For if you love the world, the love of the Father is not in you. Mga kapatid, we can only do that today sa panalangin natin. Sabihin natin sa Lord, I love you, Lord, and I lift my voice to worship you. Habang kinakanta po natin, let's rededicate ourselves to the Lord. Let's surrender ourselves to the Lord, mga kapatid. Sometimes it's hard. Pag may pinapagawa si Lord sa'yo, hindi mo magawa-gawa. But if you love the Lord, you will be more than willing to do it, to obey, because you love the Lord. And one more time, reminder sa mga young people, marami pong ipapanganak 9 months after February 14. Maraming ipapanganak ng mga unwanted babies. Buti na lang wala akong abortion sa atin. Sa Amerika, libre ang abortion. You know, sabi po ng Songs of Solomon, 8:4, in the Berean Standard Bible, do not awaken love until the time is right. Do not arouse or awaken love until the time is right. Huwag mong buhayin muna yung iyong feelings na yan until the time is right. You might be 14 years old, 15 years old ka pa lang. When the time is not right, do not awaken love. Huwag mong gigisingin. So, pigilin mo muna yung who you, I love you, every day. Kahit hindi mo kilala, sasabihin mo, I love you. No. But, be loyal. Kung ikaw man ay mayroon ng partner, be loyal to your partner, mga kapatid. God wants us to be faithful. Tayong lahat. Kita yun. Thank God for giving you a friend. Okay, guys. Thank God for giving you sisters and